Hallelujah, Lord. Lord, prepare mo, Panginoon, ang aming mga puso sa gabi nito. Patuloy namin hinihingi ang kapatawaran mo. Anumang kaming kasalanan na aming nagawa sa maghapong ito, hinihingi namin ang kapatawaran mo, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad at patuloy na namin mararanasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, kaluwalhatian sa gabi nito. Ikaw nga ang Diyos na buhay na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabi nito, patuloy mo kaming samahan ng Santong Espiritu Banal sa aming kalagitnaan. Hindi po hadlang ang bilang, bagkus naririto kami upang maranasan at makapakinig ng iyong banal na salita sa gabi nito. Salamat, Panginoon, at patuloy tinatas din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita ng aming Pastor Peter Oguiena. Bigyan mo siya ng karunungan at kalakasan at itago mo sa iyong krus, Panginoon, sa kanyang magpapahayag ng iyong banal na salita. At patuloy maging kami, Panginoon, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong banal na salita sa gabi nito. Kaya salamat, Panginoon, at patuloy na may sa buhay din namin, Panginoon, paglabas namin sa iyong iglesia. At salamat, Panginoon, at cover us with your precious blood, at patuloy kinakasama namin anuman ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, sa aming paligid, patuloy sinasama na kay Saint, ikaw, Saint, ang wala ka ng kapangyarihan at ang balay ng gawain ito, sapagkat ang Panginoong Sus lamang ang may taas sa gabi nito. Kaya salamat, Panginoon, at muli sa namin ibinabalik ang mga papuri, pagdakilan at salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
po sa Jeremiah 29 verse 13, if you seek me wholeheartedly, you will find me. Let us continue to seek. Patuloy po nating hanapin ang presensya ng ating Panginoon as we sing, glorify thy name.
2025. Amen? This is the first midweek service natin ngayon. So, excited po ba tayo sa gagawin ng Panginoon this 2025? Mahina po yata. Excited po ba tayo sa gagawin ng Panginoon this 2025? Uulitin ko po ulit. Excited po ba tayo sa gagawin ng Panginoon this 2025? Kung excited kayo, dapat meron po kayong gagawin. Amen po ba? Dapat meron tayong gagawin this 2025. Kaya po, sa mga nakalipas na taon ay tayo po ay naglingkod sa Panginoon. Tayo ay sumamba sa Panginoon. Tayo ay gumawa para sa Panginoon. So this 2025, masigitan pa po natin yung ginawa natin noong 2025. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So sa gabing ito ay magibukas po tayo sa aklat po ng Hebrew chapter 4. Beginning verse 14 hanggang 16. Hebrew chapter 4, beginning verse 14 to 16. What did yellow? Ang sabi po rito, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Verse 16, kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon pong gabi ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong the confession of our faith. Ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kapag binasa po natin ang Ingles ay makikita po natin dito na binabanggit ni Apostol Pablo at sinabi ng mga ibang mga scholar ay si Apostol Pablo ay siya po ang nagsulat ng aklat po ng Hebrew. Pero may mga nagsasabi na hindi daw si Apostol Pablo. Pero halos sa lahat ng mga kumbaga sa yung trademark ng kanyang sulat ay makikita po natin na si Apostol Pablo ang siyang sumulat ng aklat ng Hebrew. Kaya nga dito po ay sinasabi po ni Apostol Pablo ay kung paano dapat tayong mamuhay bilang mga merong pananampalataya sa Diyos. Tanungin ko po kayo, matapos po nating tanggapin ng ating Panginoong Jesus, it is the confession of our mouth. Yung ating pagsasabi na sinasabi po doon sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. Tignan po ninyo yung sinasabi doon.
na kung saan nung unang tanggapin natin ang ating Panginoon ay binabanggit po dito sa Romans chapter 10 verse 9 to 10 yung kung paano natin sinabi si Jesus ay Panginoon ng ating buhay. Amen po ba? Lahat po tayo ay nagkonpisal o nagsabi that we say Jesus is our Lord and Savior. Amen po ba? Kaya malinaw po ang sinasabi rito, we have our confession of faith. Sinabi natin noon, nung Pablo, na sinasabi rito, kapag ipinahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon. So the fact na ang isang tao ay magsabi na si Jesus ay Panginoon ng aking buhay, Diyos at tigapagligtas, meron pong kapangyarihan po iyon. Amen po ba? May kapangyarihan na nangyari sa ating mga buhay. Tayo po ay nagkaroon po ng tinatawag na kaligtasan at nagkaroon po tayo ng tinatawag na kapatawaran. Maliwanag po yung sinasabi niyan. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon, mga kapatid, tingnan po ninyo. The fact na ang isang tao ay magkaroon ng tinatawag na confession that Jesus Christ is Lord, meron po siyang kaligtasan at kapatawaran. Tanong ko po sa inyo, did we say yes? Hello? Tingin po kayo sa akin. Tingnan niyo po ako mata sa mata. Sinabi na po ba natin na si Jesus ay Panginoon ng ating buhay? Maliwanag ang Scripture na ang bawat isa na magsabi na si Jesus ay Panginoon, Diyos at tigapagligtas ng kanyang buhay, meron pong nangyari sa kanyang buhay. At ito po ang nangyari. Buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa verse 10, ang sabi doon, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Mga kapatid, habang ipinapahayag ng tao, so nung unang ipahayag natin na si Jesus ay Panginoon ng ating buhay at tayo nagpahayag na kung saan sumasampalataya tayo, tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan at kapatawaran. Kaya nga po ang tanong, katulad nga po ng ating binasa kanina, ay binabanggit ni Apostol Pablo rin. At si Apostol Pablo rin po ang nagsulat po nito. Alam niyo po ba, nung unang panahon ay, nung naisulat po yan ay talagang ang mga mananampalataya noon ay persecuted during that time. Persecuted during that time ang mga Kristiyano, ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po dito sa Hebrew chapter 4 verse 14. Tingnan po ninyo yung sinasabi po ni Apostol Pablo diyan. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Sa English version, tingnan natin sa English version, sinasabi doon, therefore, since we have a great high priest who has gone to heaven, Jesus the Son of, let us live. Tingnan po ninyo yung sinabi doon, let us live our lives consistent with our confession of faith. Mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng confession of faith? Pagka ba sinabi natin, si Jesus ay Panginoon ng aking buhay, Diyos at tigapagligtas, natapos po ba doon?
The confession of our faith ay hindi po natatapos na sinabi natin nung nagsimula tayong sumampalataya sa Kanya. Amen po ba? Sinasabi ng Biblia na kung saan let us continue. Live continuously. Ipamuhay po natin. Pag sinabing confession of our faith, nakikita sa buhay ng bawat isa si Kristo. This 2025, let us live continuously with the confession of our faith. Hayaan po natin, ipakita po natin si Jesus kahit saan po tayo pumunta. Amen po ba? Pag-uwi po kaya natin sa mga tahanan po natin, mga kapatid, do we confess that Jesus Christ is our Lord? Ipinamumuhay kaya natin si Jesus pag nandun tayo sa mga kanikanyang tahanan? Pag tayo po ay nasa trabaho, ipinapahayag po kaya natin si Jesus sa ating mga trabaho, sa school, sa community, sa ating mga kapitbahay, o saan man tayo pumunta. Ano man ang ginagawa po natin, do we confess Jesus is our Lord and Savior? Hello? Mga kapatid, ito po ay nais ng Panginoon na kung saan hindi lamang po one-time confession na sinabi natin that Jesus Christ is our Lord and Savior. It is continuously na talagang araw-araw we confess Jesus in our faith. Amen po ba? Hello? Araw-araw, mga kapatid. Hindi lamang po yung minsan. Ngayon, paano po ba natin gawin ito? Mga kapatid, yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon ay talagang kapag tinignan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo, ay si Pablo ay nagsasabi rin na kung saan pinaalalahanan niya si Timoteo. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 12 to 14, tingnan po ninyo yung paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero si Timoteo ay merong tinatawag na good confession. Na sa kabila ng kanyang kabataan, ay talagang ipinakita niya yung halimbawa ng isang totoong may pananampalataya kay Kristo. Meron siyang good confession. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, fight the good fight of faith, of the faith, take hold of the eternal life to which you were called. Tignan po ninyo, keep holding on to eternal life. Yung pong yung buhay na walang hanggan na tinanggap po natin. Dapat ito po ay talagang, yun yung pinakaano natin achievement natin. Nung magsimula tayong magkaroon ng confession sa ating Panginoon. Pero tandaan po natin, mahirap po mamuhay ng totoong Kristiyano. Tama po ba?
Mahirap mamuhay nang merong sinasabi natin, meron tayong Kristo. Pero sinasabi na Apostol Pablo, fight the good fight of faith. Kailangan tayong makipagbaka. Kailangan po tayong makipagniig. Bakit? Marami pong temptation. Maraming temptation. Nandyan na yung pasukan tayo ng katamarang manalangin. Pasukan tayo ng katamaran na magkaroon ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Magkaroon tayo ng katamarang maglingkod sa Panginoon. Temptation po yan. Once na pinakinggan po natin ang nasa ng laman, tiyak, tayo po ay mapipigilan. But we need to fight the good fight of faith. Kaya sinasabi po rito, fight the good fight for the faith, keep holding on to eternal life, to which you were called and about which you have a good testimony in front of many witnesses. Mga kapatid, yung ating mga testimony, yung buhay po natin, mahalaga po ito. Bakit? Pag tayo po ay nasa ating mga kanya-kanyang mga lugar o kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, alam niyo po ba na tayo po ay carrier ng pangalan ni Kristo? Carrier po tayo ng tinatawag na presensya ng Panginoon. Nandito po ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya nga kung tayo po ay carrier ng presensya ng Panginoon, sino man ang ating makausap, makikita po nila yung magandang testimony at mahahawaan sila ng mga pananampalataya na meron po tayo. Hello? Pag meron tayong mga okasyon sa ating mga mahal sa buhay, mga reunion, nai-impact kaya natin ang buhay ng mga mahal natin sa buhay? Nakikita kaya nila yung mga magagandang testimony sa pananalita? Tingin po kayo ulit sa akin. Tingnan niyo po ako mata sa mata. Ano po ang ginagawa natin every time na nagsasama-sama tayo sa ating mga pamilya? Ipinapahayag kaya natin si Jesus sa kanila? Mga kapatid, in front of many witnesses, ibig sabihin, yung ating buhay, maganda ang testimony. Maraming taong nakakamasid sa atin. Kahit saan tayo pumunta. Katulad nung aking napanood kanina, si J. John, isang evangelist, nung siya'y sumakay daw ng taxi, papunta sila doon sa church, 20 minutes ang travel, hindi pa siya nagsasalita ng Christian siya, pero sabi niya, pwede ba akong manalangin sa'yo? Anong gusto mong ipanalangin ko sa'yo? Hindi siya nagsabing Christian siya, hindi siya nagsabing pastor siya. Pero nung sabihin niyang, ano ba ang gusto mong ipanalangin ko sa'yo? Kasi 20 minutes na magta-travel tayo. Sabi niya, gusto kong ipanalangin ka. So, sabi niya, ipanalangin niyo po yung aking nanay na may Alzheimer, ganito, ganyan, ganyan. So, nung nagsimula siyang manalangin, alam niyo po ba? Umiyak itong taxi driver. And sa kanyang
patuloy na pananalangin, alam niyo po ba, yung presensya ng Panginoon ay dumaloy sa kanya at talagang nangumpisal siya na dati siyang Christian at siya ay itong taxi driver na nanlalamig at hindi na dumadalo sa simbahan. Pero yun, hindi nagsabi si na pastor siya, hindi siya nagsabi na basta sabi niya, anong gusto mong ipanalangin ko sa'yo? Gusto kong manalangin, sabi niya. Panalangin ka. At nung nagsimula siyang manalangin, ayun. At matapos yon ay naihatid siya doon sa simbahan dahil grab taxi siya eh. Ngayon, nung pauwi na sila, dahil naihatid na siya at itong grab taxi na ito ay talagang nagkaroon ng impact yung buhay ni J. John sa kanya, yung evangelist, nagkaroon ng impact. Alam niyo po ba na nung pauwi na sila ng kanyang misis ay hindi sila makakonect doon sa doon sa Grab. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakonect. Pero merong matandang babae doon na nakikinig, nakikita at sabi niya, anong problema po? English ang usapan nila. Ano pong problema? Sabi niya, hindi ako makakonect, sabi niya, sa Grab taxi. Sabi niya, walang kahit anong pilit ko. Tapos pwede ba akong makisuyo na i-connect mo kami sa Grab taxi? Maging siya hindi rin makakonect. Pero siya po ay nagkaroon ng pagkusang sabi niya, kung gusto niyo, ihahatid ko na lang kayo, sabi niya. So sa madalit sabi, pumayag sila mag-asawa, sabi niya, umupo ka sa harap niya, sa tabi niya, at dito ako sa likod. Ngayon, nung nakaupo na sila, nagbibiyahe na sila, nagsimula na 20 minutes ulit. Sabi nitong si J. John, sabi niya, kamusta ka? Kinumusta lang niya. Sinabihan lang niya na, kamusta ka? Nung kinamusta niya, sabi niya, hindi maganda. So ibig sabihin talagang, yung daw anak niya, kamamatay lang nung anak niya, na ganito, ganyan. Kumbaga, ibig sabihin, desperado siya. Itong babaeng ito. At dumating siya sa napakabigat na problema. So tingnan po ninyo, kinumusta lang niya at doon talagang nung siya po ay talagang, alam niyo po ba na napagpala po ang matandang babaeng ito? Pinag-pray po ng mag-asawa itong matandang babae ito at siya po ay na-encourage muli. Nagkaroon muli ng pag-asa sa Diyos na pinaniniwalaan ng babaeng ito. Alam niyo po ba na maraming tao walang pag-asa? At tayo po ay instrumento ng Diyos para bawat tao na walang kapayapaan, nagugulumihanan, kahit saan tayo pumunta, tayo ay maging instrumento ng kapayapaan. Instrumento ng kalakasan. Hindi po yung tayo po ay makikita nila, na makikita pa nila na sila pa ay madidismaya sa ating mga buhay. Balikan po natin yung sinabi ni Paul sa Timothy. Tingnan po ninyo, fight the good fight of faith. Tinawag po tayo ng ating Panginoon. At nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon po ng good testimony. This is the confession of our faith. Amen po ba? Hello?
Sa verse 13, I charge you in the presence of God who gives life to all things and of Christ Jesus, who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, wag po nating hayaan na tayo po ay mabahiran. Ng tinatawag na pagkakamali. Habang tayo po ay patuloy na namumuhay. Katulad po nito, nakita niyo si Poncio Pilato? Anong ginawa ni Poncio Pilato? Nung time na nililitis ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba nagugas kamay siya? Nagugas kamay siya at talagang may conviction sa kanyang puso. At dahil nga ang ating Panginoon, talagang pag nagsalita siya, nung kausap ni Poncio Pilato, kakaiba magsalita ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung babalikan po natin yung kanina, tingnan po natin. Gusto ko pong isa-isahin muna po natin yan. Hebrew chapter 4. Tingnan po ninyo yung verse 15. Ang sabi po niya rito, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Mga kapatid, tingnan po ninyo yung halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, mahina tayo, nagkakamali, pero tandaan po natin, kapag ka ang ating pananampalataya ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin kung saan natin hinuhugot yung ating pananampalataya. Mga kapatid, tandaan po ninyo, huwag ninyong ibase ang pananampalataya ninyo sa tao. Huwag ninyong ibase ang pananampalataya natin sa material na bagay. Huwag din natin ibase ang pananampalataya natin sa lakas na meron tayo. Kay Kristo. Amen po ba? Maraming tao hindi nagpapatuloy na sumampalataya, napipigilan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, napipigilan na gumawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat ang kanilang confession ay nakabase sa mga bagay na nasisira. Sa mga bagay na kung saan nawawala. Sa mga bagay na talagang naglalaho. Pero ang ating Panginoon, hindi siya kailanman nanghina. Kaya nga po kung tayo po ay patuloy na when we confess our faith sa ating Diyos ay talagang matibay po tayo. Tingnan po ninyo, subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Kaya nga kapag tayo ay nakatuon ang pananampalataya natin, I don't think so, na tayo po ay magkamali. Amen po ba? Ngayon, kung tayo man po ay magkamali, let us always confess with our mouth our sin to God. Lagi nating ipahayag yung mga pagkakasala po natin. Tandaan po natin, huwag po tayong magmalinis. Sabi po ng 1 John 1:8 and 1 John 1:9, tignan po ninyo, sinungaling ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Amen po ba? Sinungaling. Pero, tignan po ninyo,
Dahil nga tayo po ay likas na makasalanan, pero if we confess that Jesus Christ is our Lord, we also confess our sins. Sa 1 John 1:9. Ang sulat na ito ay sinulat ni John Mark para sa mga believer, sa mga mananampalataya. Kaya po, wag po nating sabihin hindi tayo nagkakasala. Lagi po tayong nagkakasala. Kaya nga marapat lamang na let us always confess with our mouth. Sabi niya, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, confess with our mouth, ipinapahayag po natin, Panginoon, patawa. Katulad ng naituro ko sa inyo kagabi. Si Daniel, sinabi niya lahat ng mga kasalanan na nagawa niya, nagawa ng mga namiminuno, nagawa ng mga magulang, nagawa ng mga mamamayang Israel. Talagang sinambit niya sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos po ay tapat na magpapatawad po sa atin. Kaya yung confession ng ating pananampalataya, nakikita po yan. Ipinamumuhay po yan. Hindi lamang po one time na sinabi natin, meron akong pananampalataya. Ginagawa po natin. Ipinamumuhay natin ang pananampalatayang meron tayo. Amen po ba? Mark chapter 11 verse 24. Kapag tayo'y nananalangin, anong klaseng pananampalataya meron po tayo? Amen po ba? Sabi doon, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap ninyo iyon. Kapag hiningi mo sa Diyos with faith, maniwala ka na natanggap mo iyon. Amen po ba? At maging yung mga ginagawa po natin, tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin, anuman yung mga paglilingkod na meron tayo, sa Colossians chapter 3 verse 23 hanggang 24, ito po ay ginagawa natin hindi sa tao, kundi sa Diyos. Yung faith na meron tayo, kasi mahal na mahal natin ang Panginoon eh, kaya natin ginagawa ito eh. Gaano mo ba talaga kamahal ang Diyos sa ginagawa mong paglilingkod? Na minsan gusto mong gawin, minsan ayaw mong gawin. Mga kapatid, kung mahal mo talaga ang Panginoon, hindi mo gagawin yan dahil sa tao. Ginawa mo yan dahil sa Diyos. Anong ministeryo meron ka? Anong klaseng ministeryo ikaw ay inilagay ng Diyos sa paglilingkod? Tingnan po ninyo yan, no? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Huwag kayong umasa ng gantimpala, papuri ng tao. Hindi naman ako pinapansin na pastor. Ang tagal ko nang ginagawa to. Pagod na pagod ako, hindi man lang ako mabati. Mga kapatid, ang Diyos po ang maggagantimpala sa atin. Kaya kung hindi ka man mabati ng iba, amen po ba? Hindi ka man mabigyan ng parangal doon sa ginawa mo na paglilingkod, hindi mo ginawa iyon sa tao.
kundi sa Diyos. Amen po ba? Gawin natin ito ng buong puso. Kaya nga yung confession ng ating pananampalataya, dapat makita po sa ginagawa natin. Alam niyo, maraming tao, kapag ikaw talaga ay lingkod na naglilingkod sa Diyos, pinag-uusapan pa lang namin kanina ni Pastor Rowel kanina. Sa aming pag-uusap, kapag ang isang tao ay tinulak, pag naglingkod yan, pag napagod, magrereklamo yan. Pero ang tinawag ng Panginoon, katulad nung sinabi kanina ni Apostol Pablo, tignan ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo kanina, we were called, tayo ay tinawag. Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon sa pananampalataya na meron ka, kahit pagod ka na, masaya ka. Amen po ba? Pag ganito ang nararamdaman ninyo, kahit pagod ka, sunod-sunod yung pagod na ginawa natin, pero masaya ang puso mo na ginawa mo yung paglilingkod na yan, tinawag ka ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay tinulak lang, at ikaw ay napagod at nagreklamo, mga kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos. Malaki ang kaibahan ng mga tinawag at pinili ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba na, sa totoo lang, kahit gaano kapagod ang ginagawa ng isang totoong naglilingkod sa Panginoon, dahil ginawa niya iyon sa Diyos Ginawa niya iyon. Talagang buong puso. Kaya nga sabi ko kanina sa prayer kanina dito, sabi ko lahat ng ginawa natin, mahal na mahal natin ang Diyos. Tama po ba? Mahal na mahal natin ang Panginoon, kaya natin ginagawa itong pagsamba. Mahal na mahal natin ang Panginoon, kaya tayo dumadalo ng midweek service. Mahal na mahal natin ang Panginoon, kaya tayo sumasamba rito. Pero tandaan niyo palagi, ang Diyos ang unang nagmahal po sa atin. We love Him because He first loved us. Amen po ba? Kaya, yung confession ng ating pananampalataya na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ito po ay dapat nakikita sa atin. At lagi po natin tatandaan, we will also confess our sin to God. Kasi maraming kasalanan na nagagawa tayo. Hindi po ito hindi po ito exempted tayo. Sa isip lang May marinig lang tayo ng mga salita na minsan hindi natin nagustuhan, sumasama ang ating loob. Minsan nagkakaroon tayo ng masamang kaisipan. Dahil sa isip natin, bakit ganito? Bakit ganyan? Nagkakasala po tayo. Pero tandaan po natin, confess. Kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, ang Diyos na hindi nagkasala, pero tayo nagkakasala, tandaan po natin, lumapit po tayo sa Kanya. Kaya itong sinasabi sa Hebrew chapter 4 verse 14, balikan po natin. Sabi ni Apostol Pablo sa English translation, ipakita natin, since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession. Palitan mo yung nak. Huwag yan. Ayan. Sabi niya rito, let us live our lives consistent with our confession of faith. Mga kapatid, kapag tayo po ay naging consistent, pinagpatuloy po natin yung
pagpapahayag ng pananampalataya natin na si Jesus ay Panginoon. Nakikita po sa buhay po natin yan. Tandaan po natin, sa buhay po natin, the way we think, the way we talk, the way we take action, dapat makita yung confession of faith na meron tayo. Kailangan ipakita po natin. This 2025, hindi ka na kailangang pilitin. Hindi ka na kailangang pagsabihan pa, umattend ka, ganito, ganyan. Alam mo na kung ano yung duties and responsibilities being God's servant. At kapag lingkod po tayo, hindi tayo ang paglingkuran, kundi tayo ay maglingkod. Tinawag po tayo para maglingkod. Amen po ba? Kaya tingnan po ninyo, kapag tayo po ay continuously pinamuhay natin yung confession of our faith, makikita po natin yung bunga. Tingnan po ninyo sa verse 16, at dito na po ako magwawakas. Sa verse 16, sabi niya, so let us keep on coming boldly to the throne of grace, so that we may obtain mercy and find grace. Ulitin ko ulit, obtain mercy and find grace to help us in our time of need. Mga kapatid, God's providential, God's favor, God's provision, God's protection, lahat po yan ay mararanasan po natin kapag tayo po ay continuously will live the confession of our faith na si Kristo talaga ang ating pinananampalatayanan. At makikita po natin dito, lahat po ng mga tinatawag na they confess that Jesus Christ is Lord sa buhay. Makikita niyo po yan. Tayo po ay laging lumalapit sa biyaya ng trono ng Diyos. Alam natin kung sino yung lalapitan po natin. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, kung atin pong titignan, pinagpala po tayo. Kung patuloy lamang po nating ipapahayag yung totoong pananampalatayang meron tayo. Amen po ba? Mahina ka? Hindi mo alam yung ginagawa mo? Hindi natin alam yung ating kulang tayo sa karunungan? Humingi tayo sa Panginoon. At bibigyan po tayo ng Diyos. I know and I believe, mga kapatid, minsan, dumarating tayo sa panghihina. Pero this 2025, God is preparing us. Amen? Malapit nang dumating ang Panginoon at nais ng Panginoon na tayong lahat, pagdating niya ay prepare. Kaya nga, let us prepare our spiritual life. Let us prepare our physical life. And let us also prepare our financial life. Kasi yan po ay gagamitin ng Diyos habang tayo po ay nandito. Sino po rito ang gustong makalaya sa utang this 2025? Let us confess that Jesus Christ is our Lord and Savior. Amen? Sino rito ang gustong gamitin yung buhay niya mightily kahit saan tayo pumunta?
Sabi ko nga sa inyo kanina, carrier po tayo ng presensya ng Panginoon. Kung mapapansin po ninyo yung mga tema natin, impact tayo nung nakaraan. Alam niyo po ba no, yung ating buhay ay naging impact sa maraming tao this 2024? Naniniwala po ba kayo? Hello? Naging impact po ba o impacto? Ha? Impacta. Pero I do believe tayo po ay naging pagpapala this past 2024. Kaya tinitingnan ko po yung mga ano natin, no? Actually, si Jaldin, napagalitan ko yan nung bagong taon, eh. Sabi ko, ano tayo? Wala tayong gagawin. Ano tayo? Banding tayo. Manood tayo ng comedy. Alam niyo po ba, hindi siya nanood. Ginawa yung mga pinost niya doon sa ano natin, sa Facebook. Nakapagalitan ko yan. Sabi ko sa iyo, magbanding tayo rito pagka oras ng pamilya sa pamilya. Pag sa ministry, sa ministry. Talagang ano siya eh. Dati kailangan ko pong tapusin kasi ito eh. Pagka ano eh, hanapan mo ko ng ano. Sabi ko, pag oras ng ano, ng family bonding, family, pag ministry, talagang pinagalitan ko pa yan eh. Pero nung makita ko yung ano, yung ginawa niya na ano, nakita ko yung mga ginawa po natin ng 2024. Na-bless po ako sa kanya, sabi ko, approve. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Jalvin. Biro nyo, kahit napagalitan ko, tinuloy pa rin niya. Oh. Tinuloy pa rin niyang gawin yon. Hindi siya na-discourage doon sa sinabi ko sa kanya. Mga kapatid, alam niyo po bang nais ng Panginoon sa atin? The confession of our faith dapat nakikita po sa buhay po natin. No matter what, no matter how, gaano man kabigat ang mga pinagdadaanan natin. Amen po ba? Hello? Mahirap man yung pinagdadaanan natin. Fight the good fight of faith. Amen po ba? Kristiyano ka eh. Huwag kang tatalikod. Huwag kang hihinto. Magtuloy ka. Anuman ang mangyari, fight the good fight of faith. Let's have a good confession of faith. Amen po ba? Yung testimony natin ay nakikita nila, wow! Sasabihin nila, wow! Amen po ba? Habang kumakanta ka rito, yung mga tao mapapawaw sila sa kapurihan ng Panginoon. Habang tumutugtog ka rito, mapapawaw yung mga tao. Habang ikaw ay sumasayaw, mapapawaw ang mga tao. At kapag ikaw ay kumamay sa mga tao, mararamdaman nila, wow, ang sarap ng pakiramdam. Bakit? The confession of our faith ay nakikita nila. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba na ito for the glory of God? Ito pong nakaraang magbagong taon, kailan ba yung ano ni 27? December 27, ay nakipag-meet po ako dun sa ninong ko sa kasal. Wala na si Sister Jay noon, umakyat na siya sa, tama ba? 27, no? At 28, anniversary pala namin yun. 28, nagiwalay po kami ni Sister Joy noon. 28, nasa DRT siya, nandun ako sa Paso de Blas. Saturday yon. So, alam niyo po ba na inasikaso ko yung ninong ko sa kasal? Talagang sinamahan ko siya, tinulungan ko siya. Pinakita ko kung paano maglingkod bilang isang pastor sa isang pastor. Pastor din siya eh. Pinaglingkuran ko siya, ginawa ko kung ano man yung nararapat. Alam nyo, sabi niya, hindi ka pa rin nagbabago, sabi niya. Ang bait mo, sabi niya. Ang bait mo. For the glory of God, alam niyo po ba na
Pag nakita po nila yung ating kahit na ikaw ay iba na yung estado mo sa paglilingkod, kumbaga sa hindi mo na dapat ginagawa yung mga bagay na ganon. Pero gagawin mo pa rin para parangalan ng Panginoon. That day, talagang nag-chat sa akin yung ninang ko. Sabi niya, ang bait mo. Kaya yung yon, sabi ko, glory to God po. Kaya mga kapatid, ano ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoon? Uulitin ko po ulit. Pwede bang pakibasa natin ulit yung conclusion po itong sinabi ni Paul na ito Sa Hebrew chapter 4, verse 14. Sabi niya rito, therefore, since we have a great high priest who has gone to heaven, Jesus the Son of God, let us live our lives consistent with our confession of life. 2025, maging consistent po tayo. Kristiyano ka? Yes. Lingkod ka? Yes. Mang-aawit ka? Yes. Mananamba ka ng Panginoon? Yes. Let us live consistently. Ipamuhay po natin ang pagiging mananampalataya. Amen po ba? So nawa, next Thursday, magkita-kita po ulit tayo. At nawa, hindi lamang po tayo, marami pa po tayong mahikayat para sumamba sa Panginoon. At yan po ang nais ng Panginoon. Kaya yung tema po natin na prepare, tayo po ay katulad ng matalinong dalaga na may daladalang ilawan. Amen po ba? Kaya hindi po tayo katulad ng mga mangmang na dalaga na hindi nagdala ng ekstrang langis. Pag sinabing merong dalang ekstrang langis, ibig sabihin, tayo ay handang-handa na darating si Christ, ito yung ating pananampalataya. Hindi matitinag, hindi magbabago, hindi magsasubside, kundi talagang umaarangkada. Amen po ba? Kaya yung paglilingkod natin, hindi na po katulad ng paglilingkod natin noong 2024. Mas hihigitan pa natin yung gagawin po natin. Amen po ba? Talagang maaga tayo. Nung nakaraan, sinimulan po natin, maaga po tayong dumating dito. Sabi ko, 7:30, susunduin ko kayo. So 7:30, alis kami. Saktong alas 8, nandito. Nakapag-prepare, nakapag-ayos, at maging sarili natin, naiayos natin, purihin ng Panginoon. Dahil nga ganon yung ating mga ginawa, talagang excited tayo sumamba sa Panginoon. Maging yung iba, excited din po sila. Pero once na hindi tayo excited, hindi rin sila excited. Kaya ngayon 2025, excited po ba kayo maglingkod sa Panginoon? Kung excited po kayo maglingkod sa Panginoon, expect kung ano yung gagawin ng Panginoon. Ano yun? Sabi doon, expect the unexpected. Hindi mo alam kung ano yung darating. Pero nananampalataya tayo, maganda ang gagawin ng Panginoon. Alam niyo po, pagtungtong ng 2025, confident ang puso ko. God is preparing us. Amen? Inahanda po tayong lahat ng Panginoon. Kaya maniwala po kayo. There is something good that God will going to happen sa buhay po natin. Hayaan po natin, ipamuhay po natin kung anumang pananampalataya meron tayo. Ipakita natin
Sa isip, sa salita, at sa gawa. That we have faith. Amen po ba? Kaya even sa pagbibigay po natin sa Panginoon, kung noong nakaraang taon, ito lang yung binibigay natin, this 2025, let us give more. Magbigay tayo sa Panginoon. Alam nyo, hindi lang naman pera kundi oras, maging sa pananalangin. Amen? Kasi kapag tayo po ay naglaan ng maraming oras sa panalangin, makikita nyo po yung kaibahan kapag tayo po ay laging nananalangin. Kapag tayo naglaan ng maraming oras sa devotion natin, kaya nga po, meron po tayong devotional notebook. Dito po natin mag-gauge yung ating spiritual dynamic. Kaya kapag tayo po ay merong mga notebook, yung mga notebook po natin, yung mga tinuro ko ngayon, yung tinuro ko kahapon, yung tinuro ko nung Sunday, sinusulat po ba ninyo? Mga kapatid, checkin po yan. Diyan susukatin yung ating spiritual dynamic. Ibinalik lang po natin yung ginagawa na natin noon. Amen po ba? Sino rito ang meron ng mga devotional notebook? Taas ang kamay. Tingin po kayo sa akin. Pakinggan niyo po ako. Sino rito ang meron, wala pa? Taas ang kamay. Yung mga wala pang devotional notebook. Sino rito ang meron na? Taas ang kamay. So, sa meeting po natin, pero yung mga pastors sa iba't ibang mga kayo ang mag-check sa mga chairman. At yung mga chairman, sila ang mag-check ng mga devotional notebook sa mga members. So, ang checkin dito, yung mga director. Okay? Tapos yung director, checkin niya yung mga notebook. So, sa susunod na yan, binigyan ko pa kayo ng chance. Okay? Pag nag-meeting po tayo sa susunod na meeting natin sa first Sunday of the month of February, checkin ko na po yan. Okay? So, simulan na po ninyo yung mga devotional notebook ninyo. So, ganito po ang gagawin po natin. Sa harap, devotional notebook. Sa likod, yung pong lahat ng mga teaching. Yung teaching ng mga pastors. Yung lahat ng turo na napapakinggan natin. Every Wednesday, every Thursday, every Sunday. Isusulat po natin yan. Bakit? Kasi pwede nating balikan. Ma-refresh yung ating mga sarili. Kaya sa oras pong ito, this time, God is preparing us. Doon sa kakaibang atmosphere ng spirituality. Kaya ako naniniwala ko lahat ng mga naghahanda ngayon, wag po tayong maging katulad po ng mga mangmang. Biro mo, nakikiusap pa, wala kaming dalang extrang langis, pwede bang bigyan mo kami? Sabi nung matatalino, sabi niya, hindi, bumili kayo ng sarili niyo. Gusto niyo po bang maging ganon? Di lumabas sila. Paglabas nila, biglang dumating ang lalaking ikakasal. Patay. Hindi sila nakapasok. Kaya mga kapatid, let us prepare ourselves. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin ngayon, tandaan ninyo, sumunod po tayo dun sa flow. Makikita niyo po kung gaano po tayo i-bless ng Lord. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, prepare our spiritual dynamics. Amen? Prepare our physical capability and prepare our financial stability. So mga kapatid, this time, makikita niyo po yung kaibahan. So hindi na po tayo magiging katulad noong 2024. We will never be the same again. So tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating ipahayag po ang ating pananampalataya, lalo na po sa pagsamba. Hindi na po natin sasambahin ang Panginoon ng ganito lang. Dapat sasambahin natin siya, eto. Huwag nating hayaan na sasabihin ng Panginoon, my people worship me.
but their hearts are far from me. Alam niyo po ba yon? Yung isip lumilipad. Yung puso ang layo sa Diyos. Kaya sa oras pong ito, nais ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin, sambahin natin siya sa puso. Sambahin po natin siya kung paano mo nakikilala ang Diyos na nakilala mo. Kaya wag mo nating hayaan na nakatayo lamang po tayong sumasamba. Alam niyo po ba, ang totoong sumasamba, talagang buong puso yan. Ninanamnam mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Hayaan po natin. Let us confess Jesus Christ sa buhay po natin. Ipahayag po natin yung pagmamahal natin. At sabihin natin, Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. Spirit, we love you. We worship and adore you. Sa oras na ito, mga kapatid, hayaan po natin sa buhay po natin, patuloy po nating parangalan ng Diyos. Let us live out the confession of our faith. Alagang makita sa atin, mga buhay, na tayo nga ay totoong sumasampalataya sa Diyos na nakilala natin, na patuloy na pinararangalan natin ang Diyos. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Sabihin po natin sa Diyos, Father, we love you. Hallelujah. Yes, with all our heart, buong puso po nating awitan ng ating Panginoon. Yes, kung gaano mo siya kakilala. Mga kapatid, mahabang panahon na tayong sumasampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, dapat hindi na tayo ganito sumamba. Dapat mataas na yung pagsamba natin sa Panginoon. Jesus, we love you! Spirit, we love you. Hallelujah, hallelujah. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify
glorify thy name in all the earth. Lahat po ng mga nagmamahal sa Panginoon, itaas mo ang iyong kamay at sabihin sa Panginoon, glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. I give glory to your name. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give honor to your name, honor to your name, honor to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mahabagin at punong-puno ng biyaya. Salamat, Panginoon, sapagkat sa amin na paulit-ulit nang nagkakamali, paulit-ulit na nagkakasala, pero nananatili kang tapat sa amin. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti sa amin, Panginoon. Kapatid, sa oras pong ito, pwede po bang tumingin kayo ulit sa akin? Tanungin ko po kayo, kailan po ba nagkulang ang Diyos sa atin? Kailan po ba ang Diyos ay tinalikuran tayo? Kailan po ba ang Diyos ay iniwan ka, lalo na sa panahon na kailangan mo siya? Kapatid, mabuti ang Diyos. Kahit na minsan hindi natin ay bibigay yung pinaka-the best, pero ang Diyos patuloy pa rin ang umuunawa sa atin. Pwede po bang ipadama po natin sa Panginoon sa oras na ito, turuan po natin yung sarili nating sumamba. Amen po ba? Hayaan po natin the confession of our faith na tayo talaga may pananampalataya. Ganito tayo sumamba sa Panginoon na nakilala natin. Hindi tayo yung sumasamba na parang wala lang, parang ganito lang. Mga kapatid, nakikita sa puso natin na talagang mahal na mahal natin siya. Nakikita sa ating ekspresyon that we express that we love Him so much. Pwede po bang sa oras na ito, taas natin ang ating mga kamay at i-express mo sa Diyos na nagmahal sa atin, na mahal natin siya? Sabihin mo sa Panginoon, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me,
held in your hands. Yes. From the moment that I wake up until I lay my head, Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, love your voice. Yes, Lord, ang boses mo, Panginoon. You have led me through the fire. Lord, salamat, Panginoon. In darkest night. Hindi mo kami kailanman iniwan. Close like no Yes. other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, surrender now. I give you everything. Yes, oh God, your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, in all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes! We will confess you, O God, in our lives, in our faith. Yes, ikaw ang makita, Panginoon. Yes. Ipapahayag namin, Panginoon, ang pangalan mo sa pamamagitan ng buhay na ito, na patuloy na nagmahal sa amin, patuloy na gumabay sa amin, patuloy na nag-ingat sa amin, at patuloy na sumama sa amin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Panginoon, salamat po. Ikaw, Panginoon, ang makita. Sa bawat testimonya ng buhay po namin, Lord, sasabihin ng iba, wow, amazing.
sapagkat ikaw, O Diyos, ay nakikita nila sa amin. Lord, salamat po sapagkat kami ay pinagkalooban mo ng pananampalataya na ikaw ang nagpasimula nito. At alam din po namin na ikaw din po ang magwawakas nito at magtatapos. Ito po ay kukumplitohin mo sa iyong muling pagbabalik. Kaya Panginoon, dalangin ko po na ihanda mo ang bawat isa na habang kami, Panginoon, ay nag-aantay sa iyo, hayaan mo po, O Diyos, na makita ang aming pananampalataya at sa pananampalatayang ito, ang pangalan mo ang maitaas. Ikaw, Panginoon, ang makita ang mabubuting bagay na ginawa mo at pinlano mo ang siyang makita sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po. Samahan mo po ang bawat isa. Hayaan mo po, O Diyos, sa bawat pag-iisip po namin, ikaw ang maging laman. Sa bawat bubuka ng bibig po namin, ikaw ang maparangalan. At sa bawat gagawin po namin ay makita ng maraming tao ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Hiling ko po at dalangin this 2025 sa iyong mga anak. Yes, Lord, strengthen them. Continue to put the fire, Lord, the Word and your Spirit, O God, na patuloy na mag-i-ignite sa kanila upang patuloy na gawin ang kalooban mo. Gawin ang nakakalugod sa iyo. Gawin, Panginoon, ang mga nais mo. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, saan mo man itinalaga ang bawat isa, Panginoon, makita ang pananampalatayang tinanggap po namin mula sa iyo. Makita ka, Panginoon, sa bawat isa. Makita ka sa bawat pamilya. Makita ka, Panginoon, sa mga hanap buhay po namin. Makita ka, Panginoon, sa mga pag-aaral na ginagawa po namin. Kaya sa oras na ito, maging sa iglesia mo, Panginoon, ng Upon This Rock Jesus Build a Church Ministry, saan mang dako, O Diyos, at saan mo man, Panginoon, dalhin ang iglesia mo, Panginoon, sa iba't ibang sulok ng daigdig na ito, ikaw ang makita, O Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, looking forward na meron kang magandang gagawin sa buhay ng bawat isa. Looking forward, Panginoon, na we will never be the same again. Na patuloy na ang bawat isa po sa amin ay laging excited sa lahat ng gagawin po namin para ikaw ay paglingkuran at sambahin. At lahat ng gagawin po namin paglilingkod, maglingkod kami sa tao, maglingkod kami sa kapwa namin, ginawa namin ang mga bagay na ito dahil sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Diyos, hayaan mong ang pag-aalab ng puso ay patuloy na dumaloy sa iyong mga anak. Inalis mo na, Panginoon, ang lahat ng kabagutan. Inalis mo na, Panginoon, ang lahat ng kapaguran. Inalis mo na ang lahat ng pagrereklamo. Inalis mo na, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Bagkus ikaw ang patuloy na maitaas at makita this 2025. Salamat po sa iyong paghahanda na ginagawa na sa buhay namin. At sa iyong muling pagbabalik, madatnan mo na katulad ng babaeng dalaga, matalinong dalaga, na ikaw ay sinalubong na handang-handa. Salamat po, O Diyos. Muli, we will consistently live the confession of faith we have in you, Lord Jesus. Salamat po. Be glorified and be lifted high. In Jesus' mighty name this we pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah! Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Nagpupuri ang puso.
ko